Naranasan mo na rin bang mag-rides mula Puerto Galera patungo Abra de Ilog ng gabi? Hindi pa nga ganun kaganda ang daan patungo dito sa bayan ng Abra de Ilog galing dito sa Puerto Galera. Kailangan mo talaga magdoble ingat at maging attentive sa pagmamaneho. Lalo na nga kapag gabi kasi napakadilim ng dahan at mabato at higit sa lahat maraming ahon na hindi naman talaga biro yung daraanan. At mula nga dito sa Barangay San Niño dito sa bayan ng Puerto Galera ay nag-umpisa na kaming umalis. Bali 3 motor nga pala kami kasama yung bayaw ko at yung kapatid ko. Aminin ko na medyo may halong kaba at excitement yung nakaramdaman ko. Kasi first time kong daraan dito ng gabi. Lalo nga't di ko sigurado at di ko kabisado yung daan. Naisip ko na lang, bahala na si Batman. Pero gagawin pa rin natin yung best natin para di tayo mabulahaw. Okay pa nga ang daan pag dito ka pa lang sa may parte ng Puerto Galera, dito sa may barangay Talipanan. Sementado, bagamat may ahon hindi ka mahihirapan. Kapansin-pansin talagang napakadilim ng aming daraanan, yung tipong wala man lang street light sa mga gilid ng daan. Pati ba naman itong si Haring Buwan, hindi mala nagparamdam. Pero normal talaga to sa probinsya yung mga ganitong klaseng daan. Yung tipong bibihira ka magkita ng mga street lights sa mga gilid ng daan. Bukod tangi lang talaga dito sa may Wild Trick Bridge. Ito yung nag-iisang maliwanag na parte ng daan dito sa ating daraanan patungong Abra de Ilog. Ito rin yung lugar na madalas tambayan ng mga local at mga riders na dumaraan dito. Napakaganda kasi ng view lalo na kapag hapon sa lugar na to. At dito na din nga pala mag-uumpisa yung kalbaryo natin patungo sa Abra de Ilog. Simula kasi dito ay rough road na ang ating madaraan at bibihira ng sementong daan. Kailangan mo talaga magdubli ingat kapag daraan ka dito lalo na kapag gabi. Kasi bukod sa bato-bato yung daan, medyo madulas din kasi medyo graba yung daraan. Sa mga hindi nakakalam kung saan lugar na to, dito nga lang pala yan sa makalampas ng Wild Trick Bridge papuntang Lukutan. Kailangan mo talagang tingnan yung daraanan at iwasan yung malalaking nakausling bato kasi pwede kang mabalahaw. At mantala ang biyahe at lalo nang magtagal. Past 9 PM na nga pala ng gabi nang dumaan kami sa lugar na to. Medyo madilim talaga at mabato. Kaya kailangan talaga namin mag-ingat. Salamat na lang talaga at umulan ng mga oras na to. Thank you Lord talaga. Pinagbigyan mo kami ng napakagandang panahon. Kasi kung basa yung daan, isa pa tong problema. At malamang mabalahaw pa. Kaya advice ko talaga sa lahat ng dadaan at gustong mag-rides dito sa lugar na to patungong Abra de Ilog or pabalik ng Puerto Galera. Piliin ninyong dumaan ng maaga. Kasi mahirap kapag ginabi ka. Dagdag ko na din nga pala, huwag kang babiyahe ditong mag-isa lalo na kapag gabi. Kasi mas magandang may kasama at least may aalalay sa inyo sa isa't isa. Medyo may kahabaan nga din nga pala itong matagtag at malubak na daraanan mo. Bago bumarating itong lugar na sementadong daan dito sa may Sitio Lukutan. Medyo maliwanag nga pala dito sapagkat meron ng street light sa magkabilang parte ng daan. At mararating mo nga din pala yung bridge na nag-uugnay dito sa may Sitio Yabanan. Ito rin yung simula ng kalbaryo ng pag-ahon sa malulubak at matatarik na daan. Ito nga pala isang parte ng daan na hindi madaling ahunin lalo na kapag umuulan. Bukod sa makitid at medyo makipot yung daan kapag may kasalubungan. Dagdag problema rin talaga yung mga malalalim na lubak. Gawa ng malalaking sasakyan kapag dumaraan dito kapag umuulan. Napapalaban talaga yung motor natin dito lalo na kapag ganitong gabi at medyo madilim yung daan. Medyo mahina rin kasi talaga yung ilaw natin kasi stuck lang. Ganun pa man. Palag-palag na yan. Kayang-kaya nating tiyagaan lalo na kapag ganitong ahunan. Si Osing kaya naisip ko na lang din na magandang break-in to sa motor natin lalo na ito yung isa sa pinakamalayong biyahe pa lang ng motor natin. Mula Batangas patungo dito sa Mindoro. Expected din naman talaga natin yung mga daan na katulad nito. Isa rin talaga itong mag-ride sa probinsya na nakaka-excite na gawin kapag nandito ka. Kung tayo nangangapa sa daan kasi naninibago. Samantalang yung kasama nating dalawa binibasic lang. Di rin talaga tayo nakikipagsabayan lalo na kapag medyo malalalim at malulubak yung daan. Salamat na lang talaga at sementado na yung ibang daan. At least kahit pa paano nakakapahinga yung mga suspension ng ating motor. Napakalaking bagay na rin talaga na merong kalsada dito sa lugar namin. Hindi katulad ng panahong una, kailangan mo pa talagang dumaan sa dagat para lang makapamayan ka. Kailangan mong sungin yung malalaking alon at malakas na dagat para lang makapunta ng bayan at makapamili ng mga pangangailangan. Samantala ngayon kahit pa paano, at least
Meron tayong kalsadang nagagamit kahit di pa tapos. Kaya ang hiling lang natin sa ating kinaukulan. Nabigyang pansin na sana yung ating kahilingan na maayos na tong kalsada patungo sa Abra de Ilog galing ng Puerto Galera. Lalong higit yung tulay na may pinakamahalagang parte sa kalsadang to na hindi na natin kailangang tumawid ng ilog at suungin ng baha para lang makadaan at makapunta sa iyong patutunguhan. Ito nga din nga pala yung tulay na pinakasikat ngayon dito sa aming barangay. Kung bakit ba naman kasi hindi pa natapos-tapos hanggang ngayon putol pa rin. Kaya kung ano-ano mga bansag sinasabi ng mga tao. Kaya ito daw ay pier, hindi tulay. O kaya naman manananggal. Bahala na kayo. Basta para sa akin, salamat na rin at kahit pa paano meron tayong ganitong daan. Kahit na medyo mahirap, at least napapagtyagaan. Pero sana matapos na talaga upang tayo pare-parehas makinabang, upang pati ating bayan mas makilala at malinang pa yung kagandahan. At higit sa lahat, matugunan na yung kalbaryo at pangangailangan ng bawat mamamayan dito sa ating barangay. Ito rin nawa maging daan sa paglago at pag-unlad ng ating bayan upang tayo pare-parehas makinabang at mamuhay ng may kapayapaan. So yun lang mga bossing, ingat tayo palagi sa ating magiging biyahe. Ride safe and keep safe sa lahat. God bless!